Hello everyone, this is Jokay once again. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, I just want to share with you one of my achievements this year 2025. Just like what others said, this is not to brag but to inspire every OFW, especially the single mom like me. At ito na nga guys, finally, for how many years working abroad, nakakuha na nga ako guys ng bahay. This is not as huge as others' dream house. It's a very tiny, which is my dream. Sa totoo lang guys, hindi talaga ako nangarap ng napakalaking bahay. Ang gusto ko lang talaga, maliit na pwede na sa aming dalawa ng bunso ko dahil yung dalawa kong anak, may sarili-sarili naman silang buhay. Yung panganay ko is engineer and my second child is already married and they have their own house na rin naman. At ito nga guys ang itsura na nakuha naming pasalong bahay. Yes guys, pasalo meaning meron siyang first owner at wala na siyang balak ituloy sa pag-ibig. Kaya naman ipinasalo niya sa halagang 200,000 pesos. At luckily, kami nga po ang nakakuha ng bahay na ito. Happy naman ang aking bunso guys nung kanyang tinignan ang bahay na ito dahil para sa kanya perfect para sa aming dalawa. Hindi masyadong maliit, hindi na rin masyadong malaki. So perfect lang talaga sa aming dalawa. Kaya naman excited siyang i-inspect ang bahay na to at hindi na nga siya guys makapag-antay na malinisan ang bahay nito dahil nga sabi ko dapat within this month or bago ako umuwi ay mapagawa na namin ang bahay na ito dahil gusto ko talaga guys. Pagkadating ko ng Pilipinas, dito na talaga ako diretso. And as you can see guys, sa first pictures or sa first video, medyo madumi siya dahil nga may tenant yung first owner at iniwan na gano'n na lang ang itsura ng bahay. Kaya naman guys, pinalinisan ko muna sa kanya bago naman ipa-renovate ang bahay na ito. Ito na nga guys ang araw kung saan sisimulan ng i-renovate ang bahay. Thanks God talaga guys, lahat ng transaction from dun sa pagkuha ko ng pasalong bahay hanggang sa contractor na nakuha ko is lahat through Facebook lang talaga guys. And I'm so blessed na talaga namang hindi ako na-scam. And I'm so thankful and grateful na rin guys sa aking brother and sa aking sister-in-law na kung saan sila talaga yung 100% na kumausap sa contractor para sa kung ano ba yung gusto ko at kung ano ba yung gusto kong mangyari sa bahay na yan. Dahil sa totoo lang guys, hindi ko talaga maasahan ang aking mga anak dahil nga meron silang kanya-kanyang trabaho at nagkataon lang guys na nasa bakasyon din ang aking brother. Kaya naman guys, sobrang thankful ako sa kanya sa pagmamaniubra or pagmamanage ng construction ng aking bahay. Nasa 300,000 plus nga rin guys ang nagastos ko sa pagpapagawa ng bahay. Dahil nga, ibinigay ko na talaga yung kontrata sa contractor, materials and labor sa kanya na talaga para wala na akong isipin. Dahil nga, wala naman talaga akong maaasahan. Yung kapatid ko guys is, of course, meron siyang family na dapat talagang ipasyal din dahil nga nagbabakasyon lang din siya. So, ayoko naman talaga guys, ubusin yung bakasyon niya para lang sa amin. At siguro talagang blessed lang talaga ako guys dahil kahit na sa Facebook ko lang nakita itong contractor na to is naging maayos siyang kausap. Itinapos niya talaga ng maganda at naaayon sa kagustuhan ko yung aming bahay. Masasabi ko talaga guys na everything is under God's control. Kung tatanungin niyo ako guys kung ilang taon na ba akong nagtatrabaho sa ibang bansa, so masasabi ko guys 11 years na akong nagtatrabaho sa ibang bansa, 4 years sa Hong Kong at dito nga sa Turkey is magsi 7 years na rin. Bakit nga ba ngayon lang ako nakabili ng bahay sa tagal ng aking pag-a-abroad? Actually guys, meron na akong dalawang bahay but I cannot tell you exactly what happened because it's long story and at the same time I think it's too personal. Pero may priority kasi ako guys. Meron akong 3 anak na kailangan kong unahin, especially their education dahil para sa akin guys mas mahalaga ang kanilang future
And katulad po ng sinabi ko sa inyo, ang aking panganay is a graduate of mechanical engineering. And yung akin namang pangalawa is graduate na rin po siya ng HRM. At ngayon naman, last na si Bunso, she's taking up medical technology. So, yun po. Yun yung naging dahilan ko kung bakit ngayon lang ako nakabili ng bahay. Siguro it's a matter of priority, it's a matter of choice, kung ano ba yung mas mahalaga sa'yo, kung ano ba yung gusto mong unahin. Kaya naman guys, sa lahat ng OFW, especially single mom like me, huwag tayong panghinaan ng loob. Kailangan lang natin mag-set ng goals, and we need to be wise in spending and saving money. We need to be eager na ma-meet natin yung lahat ng goals na sinet natin. Para naman, whenever we decided to go back home for good, makita natin yung lahat ng pinaghirapan natin sa pagtatrabaho sa ibang bansa. And of course guys, prayer is the best. And of course guys, I just want to give credit to my brother who made these fans. Ayan guys, kung nakikita nyo yung bakod ng aking bahay, siya po yung may gawa niyan. At the same time, yung grills na pintuan, siya po yung may gawa niyan. At yung isang grills na nandyan po sa may kusina. Ayan guys, sobrang galing po ng aking kapatid. At hindi lang po yan ang ginawa niya, pati po yung aking TV console, siya na rin po yung gumawa niyan. Dahil nga, na boboard daw siya guys, at isa yan sa mga naging libangan niya habang nasa bakasyon. Taran! This is it, pansit! So finally guys, na-turn over na nga ang aking pina-renovate na bahay. Kung mapapansin nyo guys, yan yung fence na gawa ng aking kapatid, na pinturahan na rin. Ayan! At taran, bubuksan na guys. At ito na nga guys ang loob ng aking bahay. Ayan, sobrang cute guys. I really like it. I really like the color combination kasi yan talaga guys yung aking sinuggest. Gusto ko lang guys yung merong touch of wood. Kaya naman guys, brown talaga yung pinagamit ko and black na rin. And white. So, ayan po yung color ng aking bahay. So, ito na nga yung second floor. Meron lang siyang 2 kwarto sa taas. So, ito po yung first room. And, yung second room lang po yung napalagyan ko muna ng aircon. So, ito po yung second room. At syempre guys, hindi pa dyan nagtatapos ang aking gastusin. As you can see guys, empty pa talaga ang bahay, wala pa talaga siyang gamit. Kaya naman guys, from the simple things, little things, binili ko rin. Kaya naman guys, umabot din siya sa 150,000 ang lahat ng gamit na nabili ko para sa bahay namin ito. All are brand new. Darating lang namin guys galing sa La Union. At meron na lang akong natitirang 3 araw para ma-enjoy yung bagong bahay namin. Kaya naman, for today, maglilinis muna ako since ako lang mag-isa dito. Napakainit guys. Umuulan pero sobrang init. Kaya guys, bago ako magpahinga, pero bago ko gawin yon, maglilinis muna ako ng bahay para naman medyo masarap-sarap yung pahinga ko. Dahil alam mong malinis na yung bahay. Kaya ayan guys.
At yan guys, finally, tapos na nga ako maglinis ng bahay at pwede na ako matulog. Kaya tignan nyo guys yung bahay naming maliit. So ayan, ito pinarenovate ko siya. Pinalitan ko siya instead na yung ditulak or yung parang in and out. Ito, ginawa kong sliding para magkaroon lang kami ng enough space. So ayan, nakapaglinis na nga ako. Maayos na ang bahay, pwede nang matulog. Ayan guys, maliit lang naman yung bahay namin, kaya hindi mahirap linisin. Ayan, at ito naman yung aming temporary pa lang guys, kitchen namin. Medyo wala pang masyadong ayos. Ayan, tambakan lang muna namin saglit at saka na nila aayusin yan kapag medyo maluwag-luwag na yung time, kasi talaga namang wala kaming time guys. Nagpunta pa kami ng probinsya at punta naman tayo sa taas guys. Ayan, pakit na nga tayo sa taas. Ito yung aming taas guys. Kung makapansin nyo yung mga kapitbahay. Ayan. At sa kwarto, ayan, meron akong chandelier na maliit lang. Ayan, sa baba. Dito sa kwarto. Ito yung mga kwarto. Ayan. At ito naman yung pangalawang kwarto, guys. So, dito ako matutulog. Kasi andito yung aircon. Ayan. At dahil pawis na pawis ako guys, at wala pa akong, ayoko pang maligo. Maya-maya na. Magpapalit lang ako ng damit at matutulog na ako guys. See you on my next vlog. Have a nice day.